Magandang hapon guys, mga kalakbay, mga ka-travel. Nandito tayo sa San Pedro, Laguna at ito ay Barangay Rosario. So yung street na ating kinalalagyan ngayon ay Rosario Complex. At tayo ay maglalakbay papunta ng Madrigal, Muntinlupa. So samahan niyo muli ang inyong lingkod. Maraming salamat sa mga nanonood, mag-view, sa mga nag-subscribe, mga magsa-subscribe. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So tuloy tayo mga kalakbay at ang daang ito ay sakupan ng Barangay Rosario dito sa San Pedro, Laguna. So almost 5 na ng hapon at siguradong may mga madadaanan na tayong mga matraffic na lugar. Kagaya nito, naka-stop tayo ngayon dito. Pero yung street na to wala namang mga traffic light dito. Marami nga lang mga intersection na minsan nagiging cause ng pagbagal ng takbo ng mga sasakyan. Pero kapag nalagpasan naman natin yung mga intersection ay magiging maayos naman yung ating travel. So, tuloy tayo mga kalakbay. At sa mga pagdadrive, lagi nating pinapaalaala kung tayo nagta-travel, naglalakbay ay laging i-condition ang katawan. Kapag nakaramdam ng antok, humanap ng safe na place at sikapin na makaidlip. At kapag nakaidlip na, tsaka magpatuloy sa paglalakbay. Ganon din yung ating mga ginagamit na mga sasakyan. Kung four wheels man, kung motorcycle, i-check din natin lagi ang kondisyon ng mga service natin. I-check natin yung sukat ng hangin ng gulong, check natin yung battery, check natin yung mga ilaw, check natin yung pre-brake. So yung mga importanteng bagay na mga dapat ma-check natin para sa ating ginagawang mga travel ay wala tayong mga isipin na baka magkaroon ng aberya. So tuloy tayo. Dito sa ating kanan ay may tindahan ng motorsiklo. Rusi yata to kung hindi ako nagkakamali. So yung Rosario Complex na street na to, pagdating sa bandang unahan ay napapalitan ng pangalan pero karugtong pa rin naman siya. Doon sa bandang liliko tayo ng pakaliwa na bahagya, nagiging Juan Luna Street kung hindi ako nagkakamali. Pero karugtong pa rin ng Rosario Complex Street. Malaking lugar itong San Pedro, Laguna at meron din ditong mga malls at yung isang sikat na place dito ay yung Pasita. So hindi naman tayo doon madadaan dahil dito tayo sa side ng boundary ng Muntinlupa at ng San Pedro. So Magsaysay Street o Magsaysay Road yung ating dadaanan mamaya at yun ay dire-diretso ng Muntinlupa, Las Piñas. So nandoon yung Daang Reyna, Daang Hari at yun yung babaybayin natin mamaya, yung Daang Hari. Okay, may talata tayo sa banal na kasulatan sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, mga talatang 13 hanggang 14. Ipinapayo sa atin ng banal na salita ng Diyos na tayo daw po ay magsikap na pumasok sa makitid na pintuan, masikip, pero papunta yon sa buhay. At yung malawak na manadaan ay papunta sa kapahamakan at sabi ng Biblia ay marami ang dumadaan doon. Kaya pinapayo sa atin na piliin natin yung makitid, masikip na daan pero patungo naman sa buhay na walang hanggan. So yan yung salita ng Diyos habang tayo ay naglalakbay sa hapong ito. Malinaw yung taas, maganda yung mga ulap, maganda ang kulay ng langit at talagang sky blue yung ating nakikita. So probinsya yung lugar na ating kinalalagyan at syempre kapag ganito ay marami tayong makikitang mga punong kahoy, mga halaman, mga tumutulong upang ang hangin ay ma-filter. Kaya sariwa yung hangin sa mga probinsya kasi
nakakatulong ng malaki ang mga halaman at mga punong kahoy sa paglinis ng hangin. Shout out tayo kay Sir Gerald Tibordo. Ayan, salamat sa patuloy mong panonood sa ating mga video. Salamat sa pagsuporta. Ganon din kay June Bio. Ayan, maraming salamat at palagi siyang nakasubaybay. At salamat sa Gulyoso Cousins, sa Pamilyang Dikit, sa Bio Family, at sa clan ng Fulgencio Gulyoso. Maraming salamat sa mga kaibigan natin na patuloy na umaalalay sa ating channel. Sa mga nag-subscribe, maraming salamat. At sa mga nanonood na kung kayo ay nabibless, maaaring isubscribe nyo ang ating channel at marami pa tayong mga videos na gagawin. So ito na yung Juan Luna Street. At kapag dire-diretso pa naman natin to ay mapapalitan na naman. So magiging mamaya sa bandang unahan ay San Vicente yung street. At pagkatapos noon, bandang unahan naman ng San Vicente ay malapit na nating marating yung Magsaysay Road at yun yung papunta ng Muntinlupa, Tunasan sa side ng papunta ng Las Piñas, Daang Reina at yung Daang Hari na sakop din ng Muntinlupa. So doon tayo lalabas mamaya kapag nakalusot na tayo dito sa mga kalsada na ating binabaybay. So kapag merong ganitong mga minsan traffic, dito na tetest lagi yung ating patience. At wag nating kalilimutan na sa mga paghihintay ay mayroon namang blessing. Nabahagi natin nung nakaraan na isang verse sa Bible, Isaiah 40:31, yung mga naghihintay sa Panginoon, mayroong blessing. Amen. May lakas galing sa Panginoon. At kapag ganito nga yung situation natin, literally, naiinip tayo, pero merong mga blessing pala sa mga ginagawang paghihintay. Kapag ganitong may sisingit na nakamotor, pagbigyan natin. At pag may tumatawid, syempre, mas pagbibigyan natin, lalo sa mga pedestrian. Pag nakita natin na may pedestrian, ay mag-slow down tayo, mag-stop, at pagbigyan natin yung mga tumatawid na mga tao. So itong intersection na to, crossing siya. Dito malimit din mag-traffic. At syempre bigayan dito kapag ang mga nakakasabay natin ay marunong magbigay. So kagaya nito, pinagbibigyan tayo. At syempre, kailangan magbibigay din tayo kapag sila naman yung humihingi ng way. Ganito ang maganda sa driving. Kahit minsan walang enforcer, walang traffic light, pero nagkakaunawaan din yung mga driver. So dito sa bandang unahan na to, parang meron ditong riles dati. So yung pag-abante natin dito ay wag masyadong bigla. Pakonti-konti lang kasi ramdam natin yung lubak ng dating riles siguro to. Ayan yung sinasabi ko na parang dating riles. Pag nakatawid naman tayo dito, maayos na ulit yung kalsada. Okay, so tuloy-tuloy na tayo dito. At sa bandang unahan naman ito ay doon naman magbabago yung street ng Juan Luna, nagiging San Vicente. Siyempre, marahil dahil nga sa mga iba-ibang sakop ng barangay, kaya naiiba-iba yung mga pangalan ng mga street. Kahit na sinasabi natin na isang diretso lang naman siya, may mga konting liko.
Ay, maganda na yung daan dito. Ayan. At yung araw ay nagbabadya na malapit na siyang magtago ulit maya-maya. Papalubog na yan. Pero ngayon, medyo mataas pa ng konti. Nakakasilaw din. Ayan. Ang ganda nung bato ng liwanag ng araw. Ayan. Talagang makikita natin sa ating windshield. Sa ating salamin. So marami na tayong mga videos na na-upload sa mga bagong nakakapanood. Meron na tayong 50 videos kung hindi ako nagkakamali. Meron pong mga video tungkol sa DIY. Minsan ay ating ginawa ng paraan yung steel rim ng ating isang ginagamit na service, yung ating City Badja 100. Dahil bakal nga siya, kinakalawang yung rayos, yung rim. So ginawa po natin na tinanggal natin yung mga kalawang at pagkalinis ay ating pininturahan. So isang video po yun na na-upload natin. Pati po yung pag-change oil ng motor ng City Badja 100. So na-video din natin, na-upload. At kung gano'n ang inyong service, madali lang mag-change oil. So meron kayong guide. May tutorial tayong ginawa doon sa ating video. At yung paglilinis ng air cooler. So kung hindi nyo pa po nakita, pwede nyong i-search air cooler cleaning sa ating channel na Pinoy TV. At may mga iba pang DIY na ginawa po tayo doon. Pati yung pagugupit, ayan, dun sa anak kong panganay na mula pa lang maliit siya ay bibihira siyang nagupitan sa barbershop. Kasi hindi man tayo barbero pero nanonood tayo ng mga videos din ng mga barbers at kumukuha tayo ng mga ideas at ina-apply natin. So yung anak ko ay magse-17 na pero bihirang-bihira siya na nadala ng barbershop. Kahit yung bunso niyang kapatid na 9 years old na, hindi man talagang pulidong gupit, pero at least ay nakakagawa tayo at sabihin na natin na ginagamit natin yung para makatipid din. Bumili tayo ng panggupit, set ng panggupit, at sulit naman yung nabili natin kasi kung i-compute natin doon sa ibabayad sa barbershop at doon sa biniling gamit ay napakalaki na ng difference. At yung gamit ay panghabang buhay na magagamit yon. Okay, so nandito na tayo sa San Vicente Street at may mga ikot-ikot lang dito. At ilang mga ikot nito ay malapit na tayong lalabas ng Magsaysay Road. So mapansin naman natin dito, kanina medyo madaming mga sasakyan pero dito ay bibihira lang. Ayan, mabilis na yung move ng mga sasakyan. At kapag ganito, ayan, may motor na tatawid, pagbibigyan natin. Ayan, mga ganyan, pagbigyan natin sila. Mas mapalad daw ang nagbibigay kesa sa tumatanggap. At yan, pedestrian. Hindi siya pedestrian pero mga tao yung tumatawid. Dapat pagbibigyan talaga natin. Yung ibang mga videos natin tungkol sa travel, ang ginamit natin ay ang ating City Badja 100. At yung iba naman ay itong ginagamit nating service na Toyota Innova. At kung kayo'y may gamit na ganitong service, meron tayong tutorial din ginawa tungkol sa aircon filter. O ang tawag ng mga mekaniko ay cabin filter. So kapag humina na ang buga ng lamig ng aircon, ang isang nagiging cause pala ay ang aircon filter o ang cabin filter. So naranasan ko yan nung hindi ko pa alam kung bakit humihina ang
ang aircon, tapos nagkakaroon ng diferensya yung blower sa ilalim ng filter. So, nung hindi ko pa yun alam ay nasira yung blower at nung binuksan ng mekaniko yung filter, grabe sobra ang dumi. Kaya kapag nakaramdam tayo ngayon na medyo sumina yung lamig niya, naituro naman sa atin kung paano tanggalin at paano palitan. So, ginawa nating tutorial din sa isang video natin how to change aircon filter o cabin filter. So, madali lang yun. At yung aircon filter, mura lang yung price niya sa Lazada o sa Shopee. Yung iba, ang ginagawa ay pinapahanginan sa place na halimbawa gasoline station, tapos meron silang air na pang buga doon sa mga dumi, pampahangin. Okay din naman yon, pero mas pinili natin na kung magtitip ka rin naman doon sa mga mekaniko, tapos i-compute mo doon sa bibilhin mo na bago, malapit lang yung magiging gastos. Kaya pinili na natin na palitan na lang ng bago. At madali lang naman yon. So kung ang service nyo ay Toyota Innova, how to change aircon filter, makikita nyo po sa ating isang video na na-upload natin nung nakaraang linggo. So i-search nyo lang Pinoy TV, tapos yung how to change aircon filter. At yung ibang mga travel naman natin, ina-update natin ang kalagayan ng mga kalsada. Meron tayong mga nadadaanan na may mga ginagawang kalsada. At kung kayo ay madaan doon, lalo kung gabi, so nabibigyan po kayo ng idea na, may ginagawang kalsada dito. So nakakatulong po yun sa atin para sa ating awareness. Ayan, sana ay sa mga nag-view, patuloy nyo sanang subaybayan ang ating ibang mga videos, panoorin. At may mga travel po tayo na nagbibigay ng mga tips, mga idea. Halimbawa, ang pagdaan ng Skyway, pag-akyat galing ng Buendia, Makati, pag-akyat galing ng Balintawak, Stage 3 Skyway, pag-akyat galing ng Quirino, going north. At marami na po tayong mga videos na nagawa. So may mga tips tayo na naibibigay na at naibigay na dun sa ibang mga video. So isang video natin na galing tayo ng Quirino, umakyat tayo ng Skyway papunta ng NLEX at merong isang nagtanong sa atin doon kung magkano yung bayad. So hindi ko masyadong natandaan kung magkanong bayad, pero mababa lang yung price na naibayad doon. Siguro 205 or 206, nasa mga ganon. Tapos yung isang video naman natin na galing tayo ng Skyway, sa south naman tayo galing. Kapag nag-exit tayo ng within Makati, ang bayad doon ay kung ano yung singil doon sa ating entry sa Skyway, yung malapit sa Parañaque. So kung magkano yung singil doon, yun na lang yung bayad doon. Pero kung tayo ay lalagpas na ng Makati, halimbawa lumagpas tayo ng Quirino o kaya ay sa Plaza Dilao, meron na pong additional charge. At kung hindi ako nagkakamali, 105 pesos ang charge kapag ka ang exit ay sa Plaza Dilao o sa Quirino, TAF, papuntang TAF. So, yun po yung mga nasa video natin at mga tips na mga pwede nating mapagkuhaan ng mga ideas. Ayan, so kaya pala yung nag-stop tayo doon kanina, pumila, kasi ginagawa pala yung kalsada dito. Salamat naman dahil may mga nag-e-enforce naman. Siyempre, kapag ganitong mga ginagawa, mararamdaman yung traffic. Pero
Pag natapos naman yung ganitong mga gawain, ay nagiging mas komportable ang mga motorista. So konting tiis, at pag natapos yung mga project na yan, nagiging mas maganda naman yung pagdaan sa ganitong mga ginawang kalsada. Okay, so ilang mga metro lang ay tayo ay merong dadaanan na uphill o paakyat. At kapag naakyat natin yung isang medyo matarik dito ay malapit na tayo sa Magsaysay Road. Meron tayong naging mga travel na nakapag travel tayo ng Batangas, ng Laguna, ng Cavite, Tagaytay, at isang travel natin na na-upload ay mula tayo sa Hacienda Luisita sa Tarlac papunta ng Valenzuela. So kung nais nyo na makita yon, pwede nyo i-search sa ating channel Pinoy TV at mag-a-appear naman yon kapag na-search po ninyo. Sa bawat travel natin, meron tayong binibigay na mga tips at may mga information tungkol sa mga kakalsadahan na ating nadadaanan. So ito na yung uphill, ito yung paakyat, at sa bandang taas nito tayo ay kakaliwa. At kapag nakakaliwa tayo ay dire-diretso na at malapit na sa Magsaysay Road. So kaliwa tayo dito. Oops. Kita natin sa unahan na meron na namang ginagawa. So ganito mga stop and go scheme. One lane yung dinadaanan. At syempre maghihintay tayo ng ating pagkakataon na tayo naman yung makakadaan. So salamat kasi may nag-enforce naman yan sa bandang unahan natin. Pansin natin na may tao naman na nag-guide ng mga motorista. Sana madali lang nila itong maayos para sa mga susunod na daan. Kung madaan man tayo dito ay kung tapos na ay mas magiging smooth yung takbo ng mga sasakyan dito. At sana hindi naman masyadong mahaba. Kasi kapag masyadong mahaba yung mga ginagawa, mahaba din yung traffic. Ito, nag-go naman na. So, diretso lang tayo dito. At sa bandang dulo naman ito, tayo ay kakanan. So, ito yung ginagawa. Ayan. Nakakasilaw yung araw talaga, oh. Pero kasama yan, karanasan na ating mararanasan kapag nagda-drive. Minsan maaraw, minsan nakakasilaw, minsan naman gabi, madilim, minsan naman maulan. So, depende sa panahon. Kahit anong panahon, lagi tayong magtitiwala sa Diyos, magdadasal, naingatan tayo sa ating mga ginagawang travel. Okay, dito sa unahan na to ay liliko tayo ng kanan. At kapag nakakanan tayo, mga ilang metro lang ay kakaliwa naman tayo. At yun na yung Magsaysay Road. At yun na yung papunta ng Daang Reyna, Daang Hari. So madadaanan natin ang boundary na ng San Pedro Laguna at ng Muntinlupa City. So ang Muntinlupa ay sakop na siya ng Metro Manila. Pero itong San Pedro Laguna, ito yung unang sakop ng Laguna Province na madadaanan kung galing tayo ng Metro Manila kung papunta ng South. So dito kakanan tayo at itong nasa una nating tricycle ay may signal na nakakaliwa siya.
So tuloy tayo dito sa kanan. At bandang unahan nito ay kakaliwa naman tayo. At kapag nakakaliwa tayo, may mga daan doon na parang may mga bangin din. Na kapag may nahulog ay malalim yung kahuhulugan. Pero may mga paalaala naman doon na pagalan ng pagpapatakbo dahil nga sa may bangin, medyo delikado. Lalo kung may malakas na ulan at lalo kung gabi. Ayan, kapag hindi natin kabisado ang daan, huwag tayong magmamabilis ng takbo. Pakiramdaman natin yung mga kalsadahan na ating dinadaanan. So dito sa bandang unahan nito ay kakaliwa tayo. Ayan yung may kotse na kumanan siya. Diyan naman tayo kakaliwa. Yung padiretso nito ay ito yung papunta ng tawid ng tulay ng SLEX papunta ng San Pedro Pasita, San Pedro boundary ng Muntinlupa, San Pedro doon sa National Road. So ito yung ating sinasabi kanina na may lugar dito na magbagal ng pagpapatakbo, magdahan-dahan kasi merong malalalim na bahagi. Ayan, may mga nakasign dyan. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, magbagal ng pagpapatakbo. So, ayan, medyo malalim talaga yung gawing kanan na yan. Kung may mahulog dyan ay talagang mapapahamak. Buti na lang, may mga nakalagay naman silang mga harang. Ayan, so mabagal lang yung pagpapatakbo natin. Halos kasing maintain lang natin yung e-bike sa ating unahan. O, pag nakalagpas naman na ay medyo wala na yung malalalim na bahagi. Ayan, so okay naman na. Pantay na halos yung kalsada at yung mga bahay. So binilisan na natin ng konti kasi paakyat na at yung e-bike ay nahihirapan na umakyat. Kaya nag-overtake tayo doon sa e-bike. At ito, dire-diretso na lang. Malapit na tayo sa boundary ng San Pedro, Laguna at ng Muntinlupa. So meron ditong Victoria Subdivision kung hindi ako nagkakamali. At sakop na yan ng Tunasan, Muntinlupa. Grabe, ang ganda nung lugar, oh. Talagang probinsyang-probinsya pa ang dating. Ayan, siguro kung mataniman yung mga lupa na yan, isang malaking sakahan. Pero syempre, sa mga taniman, kailangan ng mga kagamitan ng mga tao na mag-aalaga. Pero parang sayang kasi mga damo lang yung tumutubo. Sana ay maisip ng may-ari na mataniman sana, no, ng mga prutas, gulay. Malaking tulong yan sa ating bansa kung sakaling maging taniman tong area na to. So nakikita natin Laperal property yung nakalagay. Mayaman siguro yon yung Laperal kasi ang lawak ng lupa mula pa kanina nung bumabaybay tayo dun sa pagtawid ng maliit na tulay. So hanggang dito, ayan. Marahil mayaman nga talaga yon yung Laperal na yon kasi yung property ay napakalawak. So tuloy-tuloy lang tayo dito. Ayan, parang nakikita natin na malapit na ring lumubog yung araw. Bagamat may mga area pa na medyo maliwanag, pero may mga area na talagang ramdam natin na medyo nagdidilim na rin.
Pero tingnan natin kung abutan tayo ng dilim pagdating natin sa Madrigal, Muntinlupa. So ingat-ingat tayo lagi sa ating pagta-travel, anumang ginagamit nating mode of transportation, kung bisikleta man, motorsiklo man, o four wheels man, ingat-ingat tayo lagi at huwag tayong magdadrive ng hindi nakakondisyon ng katawan. Ang lawak ng Laperal property na may mga nakasulat. At may mga ibang nakalagay na no trespassing. Buti na lang nalagyan ng daan dito at malaking tulong to sa mga galing ng San Pedro Laguna, tapos pupunta ng Dasmariñas, pupunta ng General Mariano Alvarez, papunta ng Carmona. So may mga lusot kasi yon doon sa Daang Reyna. Pero yung Daang Reyna, meron doong daan na hindi pwede yung mga motorsiklo. Hindi naman siya, parang hindi naman expressway, pero hindi pwede yung mga motorsiklo. Isang video na na-upload din natin doon sa Villar City na yon, galing tayo doon sa isang subdivision ng Dasma, na talagang ating nakita na bawal yung motorsiklo. At yung Daang Reyna na yon, dire-diretso. Dito makikita natin mamaya yung circle niya at nagdugtong siya sa Daang Hari. Ayan, nakakasilaw talaga yung araw. At sabi nga, wag nating titigan kapag ganyan. Kasi hindi maganda sa mata. Okay, so tuloy lang tayo dito sa daan na ating binabagtas ngayon. Tatawid tayo ng tulay. Ayan, pagkatawid natin, diretso lang tayo dito. So may bakod na dito sa gawing kanan natin. Sana talaga mataniman yung mga bakanting lupa na ganon, mataniman ng mga agricultural products. So tuloy-tuloy lang tayo mga kalakbay, mga ka-travel, maraming salamat. Ito yung boundary na, ayan, meron ditong arko. Welcome to Victoria Subdivision, yan. So maraming mga subdivision dito sa area na to. At meron ditong tinatawag na Southville 3 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa. So sa gawing kanan yon. Pero hindi tayo doon dadaan. Diretso lang tayo dito. Ang tinutumbok natin yung circle ng Daang Reyna at ng Daang Hari. Pero hindi tayo dadaan doon sa Daang Reyna. Doon tayo sa Daang Hari. Kasi yun ang pinaka-best way papunta ng Madrigal, Muntinlupa. So ito, sa unahan natin, yan yung circle yan. Kapag umikot ka dyan ng isang ikot at kumanang ka, yun yung Daang Reyna. At ito yung Daang Hari. So diretso lang tayo dito. Salamat sa Diyos. Nakalagpas na tayo ng San Pedro Laguna at ngayon ay nasa area na tayo ng Muntinlupa City. Pero sa gawing kaliwa nito, parang may mga part ng Las Piñas, kagaya nung yung circle na sinasabi natin kanina. Meron dong isang subdivision na sabi ng mga guards, sakop pa daw sila ng Las Piñas. Pero dito sa gawing kanan naman, sakop naman to ng Muntinlupa. At dito rin sa ating binabagtas na daan, nandito din yung dulo ng MCX. So meron ding isang malaking circle at
yung isang daan papunta ng Southville 3 subdivision, tapos yung isa sa gitna papunta naman ng entry ng MCX. So yung MCX naman ay nagdudugtong papunta ng SLEX. Kung gusto nyong papunta ng Batangas, gusto nyong papunta ng Manila, so merong naghahating daan doon kung doon kayo dadaan sa MCX. At pwede ding maging isang option yung pagpunta ng Madrigal, Muntinlupa, dadaan ng Skyway, kaya lang syempre magbabayad pa doon sa expressway. Kaya mas pinipili natin dito tayo dadaan sa Daang Hari kasi dire-diretso lang din naman to. Ayan, dito ay merong speed limit 60 kph. Pero sa mga curve may 50 at doon sa pinaka last curve papunta ng rotonda ay 40. So may mga naka-signage naman diyan. Etong medyo sharp na curve na to, ayan, dito yung 40. At dito kasi nagdudugtong na yung papasok ng circle. Malaki yung circle na to. So yung unang kanto dito papunta ng Southville subdivision. At yung pangalawa naman, yun ang entry papasok ng MCX. So ito yung sa kanan natin, ayan yung ayan yung kulay black, parang black. Yung kumana niyan, papasok yun ng MCX, yung dalawang magkasunod na yon. Tapos ito, dito na sa lane natin, pag-ikot natin ng konti dito, gagawin na tayo ng kanan. Kasi kapag nakakaliwa ka pa dito, iikot ka ulit sa circle. So gagawin tayo dito ng kanan at timingan lang din yung ganito. Kasi minsan ay mga nagmamadali yung iba at hindi nag-give way. So magpapaalam tayo dun sa ibang mga motorista na tayo'y kakanan dito. At yung iba naman talagang mababait, nag-give sila ng daan. Pero minsan may mga driver na parang ayaw mag-give way. So salamat, nakaikot tayo at ito, Daang Hari pa rin to, dire-diretso lang tayo. Etong kanan natin ay sakop to ng National Bilibid Prison. So malaki din yung NBP na yan. So mahaba yan, malawak. At maya-maya tatawid tayo ng traffic light. At yung magiging gawing kanan natin ay isang subdivision. Ang pangalan ay Karangalan Village. At pagkatapos ng Karangalan Village ay susunod naman yung Ayala Alabang Village. At pag natawid natin yung intersection doon sa Daang Hari, Ayala Alabang Village, so doon na yung ating destination sa Madrigal, Muntinlupa. Okay, tuloy-tuloy lang tayo dito. Ito yung sa kanan natin, ito na yung Karangalan Village. So update tayo dito sa inner lane. So, kasi tatlong lane to, outer lane, innermost lane. So ginagawa, ayan, yung innermost lane ginagawa yung pangatlong lane. So kung madadaan kayo dito at gabi, halimbawa, tip lang na ginagawa yung sa pinakang lane niya, sa pinaka inner lane. Okay, so kung halimbawa na mag-travel kayo, madaan kayo dito, ayan, ayan, ginagawa yung lane na yan. So gawi agad kayo dito sa outer lane o sa
inner lane o sa gitna, sa kanan. Kaya lang yung kanan ay karamihan ng kanang bahagi ng daan ay pang bike, motor. So nangyari yan nung pandemic at after pandemic ay pinagpatuloy nila. So doon sa kabilang side may ginagawa din. Mas matraffic yung kabilang side. Ayan, ipon yung mga sasakyan. Buti na lang tayo ay tuloy-tuloy pa. So medyo nagbabagal. Kasi nga may mga ginagawa. Pero may traffic light din kasi dito sa unahan. Kanina yung sa lane sa kaliwa natin ay ginagawa. So iniisip natin na ginagawa pa rin doon sa mga nasa unahang kaliwa. Pero tuloy-tuloy yung mga dumadaan dito sa kaliwa natin. Siguro try natin kumaliwa. Kuha lang tayo ng buwelo. Okay guys, subukan natin na pumunta tayo dito sa kaliwa kasi parang mas mabilis naman na dito. Pero kanina yung mga dinaanan natin ay maraming ginagawa sa most inner lane. Pero ngayon ay parang mas mabilis na sa kaliwa. So try natin. Ayan, at medyo mabilis nga. So naipon doon sa gitna yung mga sasakyan. Tapos may traffic light dito. So naka-red light na. Stop tayo. At mag-go tayo. So ito na. Malapit na. At may tumatawid. So pansin natin doon sa unahan ulit na talagang may ginagawa. Kaya bubelo tayo. Pagka-go, gagawi ulit tayo dito sa gawing gitna. So maraming salamat sa mga patuloy na nanonood, sumusubaybay sa ating channel. Sa mga subscribe na, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga magsusubscribe, maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Okay, so ganito talaga kapag traffic light, panahon na nakastop, panahon na maghihintay, at panahon na mag-go din naman. So yung kanan natin, muli yan yung Ayala Alabang Village, isa sa napakagandang village dito sa Muntinlupa City. At malawak din yung sakop niyan ng village na yan. So yung right side na yon, ang dumadaan doon sa gate na yun, mga may sticker lang. So tawid na tayo at ito may ginagawa nga sa unahan. So belo tayo, pasok ulit tayo sa gitna. Okay, at pansin natin nag one lane na lang dito. So 2 lanes halos yung masasakop doon sa ginagawa na yon. Kaya nagta-traffic pala doon sa nagsisikip doon sa bandang likuran. So tuloy-tuloy na lang tayo dito at napakalapit na ng ating destination. May traffic light ulit dito. Since na naka-green, diretso tayo. At sakop pa rin ng Ayala Alabang Village itong may bakod na to sa gawing kanan natin. At dito sa gawing kaliwa naman, may mga dinedevelop pa dyan na mga pasyalan siguro o may mga village siguro dyan. So may mga project na ginagawa dyan. Itong gitna, ayan, may mga parang pasyalan din dyan. Ayan, so mapansin natin bakante pa halos yung kalawakan ng gitnang lote na yan. So malaki din yung lote na yan. Alabang East yata yung tawag dyan, kung hindi ako nagkakamali. So tuloy lang tayo at napakalapit na ng ating destination. So ito pa rin yung Daang Hari, ang ating
binabaybay. At sa kabilang side nito, maya-maya dun sa bandang unahan ay sakop na siya ng village ng T.S. Cruz, Las Piñas. So may mga pwedeng daanan doon ang mayroong mga friendship sticker ng Las Piñas. So yung isang video natin, nakagamit tayo ng ating sticker ng friendship at nakadaan naman tayo doon sa mga friendship route ng mga villages na hinahayaan, pinapayagan, allowed ang may sticker na ganon. Pero kapag walang sticker, minsan kinukuhanan ng ID yung driver at minsan ay nagbabayad sila ng passing through. May ticket din naman minsan na binibigay sa kanila. So tuloy lang tayo dito at itong unahan na to, napapansin natin na may mga sasakyan na nanggagaling dyan at ayun, may left turn doon. So yun yung isang way ng may mga friendship sticker. Papasok doon sa T.S. Cruz, tapos BF Almanza, tapos may mga village na mapapasukan na allowed naman sila. So eto, malapit na tayo at Ayala Alabang Village pa rin yung may bakod na yan. So napakalaki ng village na yan. Mahaba-haba na rin yung binaybay natin. At pagkatawid natin dito sa Ayala Alabang Village, yun na yung Madrigal, Muntinlupa City. So tingnan lang natin yung parang plaza na pasyalan. Tingnan natin kung makaikot tayo doon ng sasakyan. Kasi minsan ay kinu-close dahil nga sa priority yung mga tao na nag-i-exercise, namamasyal. So eto, medyo may pag-iipon ng sasakyan dito. Yung nasa right side natin ay liliko sila ng kanan. Pero tayo, dito tayo sa padiretso. Kaya nandito tayo sa lane na to. Okay, so dito intersection, ingat-ingat lang kapag may mga intersection. So naka-go naman tayo. Ayan, so mayroong nagmamadali na dire-diretso agad siya. Pero pinagbigyan naman tayo. Dito, kakanan tayo sa pangalawang kanto. So ito na yung Madrigal Business Center dito sa Muntinlupa City. So marami ditong mga building, may mga condominiums at may mga offices din dito. So tawiran din to, dun sa kabilang side ay sakop pa rin ng Madrigal. At dito lang tayo sa Bukana. So hanggang dito lang yung ating travel. At tabid lang tayo ng isang kanto, tingnan natin yung plaza na pinapasyalan doon sa bandang unahan. So maraming salamat ulit mga kalakbay, mga katravel. Ito ang inyong lingkod, Pinoy TV. Nawa sa mga susunod na video, tayo po ay muling magkita-kita at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. So yan yung padiretso ng plaza, yung pasyalan. So tingnan natin kung makakapasok tayo. At ayan nga, sabi ko nga kanina, minsan ay naka-close yan. So, hindi tayo makapasok. Kaya hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. God bless us all.